A blessed day to everyone. Welcome again to our series of 7 sayings of Jesus on the cross of Calvary more than 2,000 years ago. At tayo po ay nasa pang-anim na wika ng ating Panginoon, the 7 sayings na pang-anim. Ito po yung sabi niya doon sa John. Habang ang Panginoon ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, ang Panginoon ay nagwika. Allow me to read the sixth statement of Jesus on the cross of Calvary in John chapter 19 verse 30 in King James Version. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." It is finished. May the Lord added blessing upon the reading of His Word. This sixth statement of Jesus on the cross of Calvary is a word of completion. Word of completion. Mayroong tinapos ang Panginoon, mayroon siyang inaccomplish na mission na kanya pong isinakatuparan, ano po. So, from this verse, I'll give you 3 points kung ano yung mga inaccomplish ng ating Panginoon while He was on the cross of Calvary. What are the things that Jesus finished or complete on the cross or accomplished on the cross of Calvary? Jesus finished the mission that God the Father has been given to Him, and that is the following. Ano po yung mga yon? He finished the penalty. He finished the penalty for our sin. He finished the penalty of our sin. Sabi niya, it is finished. In the Greek word, the word it is finished is tetelestai, is an accounting term that means paid in full. He paid completely and forever our debt. Ibig sabihin po, tayo may pagkautang sa Panginoon. Ang tao po'y nagkasala, si Eva at si Adan sa ating Panginoon, at kahit di pa tayo naisilang, itinuring na po tayong makasalanan. Ayon po sa Bible, sa Romans chapter 5, beginning verse 12 and following doon, dahil sa isang kasalanan ng tao, ang lahat ng tao ay tinuring na makasalanan. And therefore, the consequences of sin is death. Ayon sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. And according to the Bible in Romans chapter 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. As a sinners, we deserve death. So therefore, Jesus Christ alone is the perfect sacrifice for the penalty of our sin. Hindi kaya magbayad ang dugo ng baka, ng bull, or ng kambing. Jesus Christ is the Lamb of God who would take away the sin of the world. At sa mga taong maniniwala pa sa Kanya, He atoned our sin. Binayaran niya ang ating kasalanan na tayo dapat ang magbayad ng ating kasalanan. Jesus is our ransom. In Mark chapter 10 verse 45, for even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and gave Himself a ransom for many. And 1 Timothy chapter 2 verse 6, who gave Himself a ransom for all to be testified in due time. So makita niyo po, Jesus is our ransom. Siya po yung nagbayad na dapat tayo po ang magbayad. His life, His death, His blood on a cross of Calvary. And 1 Peter chapter 1, 18 to 21, the Bible says, for as much as you know that we were not redeemed or ransomed with corruptible things as silver or gold from your vain conversation, received by the tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ. Take note, the precious blood of Christ, as a lamb without blemish and without spot, yung perfect blood of Jesus Christ. And verse 20, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest these last times for you. Verse 21, by Him do believe in God, that raised Him up from the dead and gave Him glory, that your faith and hope might be in God. So kaya nga po, si Jesus ay nagbayad ng ating kasalanan. He paid the penalty for our sin. Yung buhay niya ang naging kabayaran sa ating mga kasalanan. Kanina tayo nagkasala sa Panginoon. And John, or in Ephesians chapter 2, mababasa natin, dahil tayo nagkasala, malayo tayo sa Panginoon. Si Jesus po, nireconcile po tayo, pinaglapit po tayo sa Panginoon.
dahil sa kabayaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ni Kristo. Ephesians chapter 12 to 13, that at that time you were without Christ. Sabi po ng Bible, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenant of promise, having no hope, without God in the world, but now in Christ Jesus you sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ. For through Him we both have access by the Spirit unto the Father. Sabi po ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga ho, yung kabayaran ng ating kasalanan, si Kristo, He finished the penalty for our sin at niransom niya tayo, pinalapit niya tayo sa Panginoon, nireconcile tayo. At ang sabi pa ng 1 Corinthians 6:20, for you were bought with a price, so glorify God with your body. So ito po yung gawa ng Panginoon on the cross of Calvary more than 2,000 years ago. He finished the penalty for our sin na dapat tayo magbayad. Si Kristo po ang nagbayad noon para sa atin. Hindi po ba dapat tayo magpasalamat na tayo may pagkakautang, binayaran na ng ating Panginoon, paid in full and forever. Kaya po, ito po wala na pong karagdagan dapat. Ito po wala na po tayong dapat bawasan. That is complete. And yung po ay tinapos na ng ating Panginoon, kaya hindi na po natin dagdagan yan. Paniwalaan na lang po natin yung sinasabi ng salita ng Panginoon. And number 2, He finished number 1, the penalty for our sin. And number 2, He finished the punishment for our sins. He finished the punishment for our sin. Alam nyo, tayo dapat ang parusahan. Ang tawag po niyan, the Great Exchange. Ang tawag po nilang iba dyan ay the substitutionary sacrifice, na dapat tayo nakapako doon sa krus. Si Kristo ang pinako para sa punishment for our sins. Remember na si Kristo nakapako na naro sa Garden of Eden, na sabi niya, Father, if it is possible, take this cup from me. Yung pong punishment na yun po yung cup of suffering. Hell, judgment of God, na supposed to be tayo ang magbabayad. Si Kristo po ang umako nun. He finished the punishment for our sin. Kaya po wala na po dapat parusahan eh. Kaya lang ang iba napaparusahan kapag hindi po nananalig sa ating Panginoong Jesucristo bilang anak ng Diyos at tumubos sa kanyang mga kasalanan. And ayon sa Isaiah 53 verse 4 and 5, surely He took up our pain and bore our suffering. Yet we consider Him punished by God, stricken by Him and afflicted. Take note, ang Diyos po ang nagparusa, ang sabi. And afflicted, but He was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Ito po yung mga benefits ng punishment na ginawa sa ating Panginoon, na supposed to be po tayo, na tayo ang magdusa, na dapat tayo ang maghirap. Binigyan niya tayong kapayapaan. Hindi na tayo napaparusahan. Kaya nga, sabi ng Romans chapter 8, there is therefore no condemnation to those who are in Christ. Once you believe that Jesus is died for you, dead, and rose from the dead, sabi ng Romans chapter 6, ay nakabilang ka sa kamatayan ng Panginoon more than 2,000 years ago. Kaya hindi ka dapat parusahan once you are in Christ. The question is, are you in Christ or outside Christ? Kaya nga ho, dapat po maintindihan po natin ito. He finished the punishment for our sin. And number 3, sabi dito po yung una, He finished the penalty for our sins. And number 2, He finished the punishment for our sins. And number 3, He finished the power of sin in our lives. He finished the power of sin in our lives. Kaya nga po mga kapatid, may kasalanan pa sa mundong ito, and yet yung kapangyarihan ng kasalanan, yung sting ng kasalanan, ay kinalagan ng Panginoon. What is the power of sin? Death, separation. Ngayon tayo pinaglapit ng Panginoon, judgment. And yet pinaglapit tayo ng dugo ng ating Panginoon, yung kapangyarihan ng kasalanan, yung tanikala, yung kanyang tinatawag na pangil ng kamatayan ay kinalaga ng Panginoon. Dinisarm ng Panginoon, naging powerless ang kasalanan sa mga Kristiyano sapagkat si Kristo ang naging kasalanan para sa atin. Kaya nga po sabi ng Romans
Chapter 6, verse 6, we know that our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought nothing, so that we would no longer be slave to sin. So yun po yung power ng sin, enslavement to sin. Inalis tayo ng Panginoon, pinalaya tayo. Verse 7, for one who has died has been set free from sin. Pinalaya tayo ng Panginoon. Now, if we have died with Christ, we believe that we will also live with Him. We know that Christ being raised from the dead will never die again. Death no longer has dominion over Him. So sa atin din, dapat hindi na maghahari ang kasalanan. Tayo nagkakasala, pero hindi dapat tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi na natin habit ang gumawa ng kasalanan because we are no longer under the power of sin. Because Jesus finished the power of sin. He rendered powerless yung kasalanan sa buhay natin. Kaya sabi ng verse 11, so you also must consider yourself dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Let no sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passions. Verse 13. Do not present your members to sin as instrument for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instrument for righteousness. Verse 14, for sin will have no dominion over you, since you are not under the law but grace. Kaya nga po, sabi nga po, pinalaya na tayo, wag nang maghari ang kasalanan sa ating mga puso. Hindi na natin habit ang paggawa ng kasalanan. He finished the power of sin and the enslavement of our sins and separation ng kasalanan sa pamamagitan ng pagkapako ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. In Hebrews chapter 9, verse 15b, now that He has died as a ransom, set them free from the sins committed under the first covenant. And 1 John chapter 3, verse 5, you know that He appeared in order to take away our sins, and in Him there is no sin. Si Kristo ang naging kasalanan para sa atin. Kaya nga sabi rin po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21. And sabi po doon, si Kristo ay tinuring na makasalanan para po sa atin in order for us to be, that we might be the righteousness of God. So people of God, kung ikaw ay kumikilala na sa Panginoon, remember, Jesus said, it is finished. He finished what? Number 1, He finished the penalty for our sins. Kaya nga ikaw ay wala na sa ilalim ng condemnation once you are in Christ. So what should be your attitude? Your attitude, huwag ka dapat magkaroon ng condemning attitude sa iba na may kasalanan. Si Kristo lang ang pinarusahan at ang Diyos lamang ang maghuhusga sa makasalanang tao. Ipipreach lang natin yung Word of God at bahala ang salita ng Panginoon mag-convict sa kanila. Hindi tayo nagkukonvict at hindi rin tayo nagbabago sa kanila. May the Holy Spirit convict them and the power of His Word. So therefore, He finished the penalty for our sin. So therefore, huwag ka na rin magkaroon ng attitude na condemning attitude. And secondly, sabi natin, He finished what? He finished the punishment for our sins. So wag mo nang itortura yung sarili sapagkat si Kristo na ang tinorture sa kasalanan. Kaya nga yung attitude mo, kapag ikaw ay nagkakasala, may pagsubok, huwag mo sabihin na ikaw ay pinaparusahan ng Diyos. Baka ikaw ay tinutuwid lang sapagkat si Kristo na nga ang pinarusahan para sa iyo. Ang anak ng Diyos ay pinapalo, hindi pinaparusahan, hindi pinapanish, pinapalo sapagkat mahal ng Diyos. Ito yung matutunan natin dito sa ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang 6th statement, it is finished. Huwag mo nang papurusahan ang sarili mo sa mga bagay na wala namang dapat ikaw gawin na pagpaparusa sa iyong sarili. Si Kristo na pinarusahan para sa iyo. Once you accepted Jesus as your Lord and Savior, you died 2,000 years ago. You buried more than 2,000 years ago. And you rose from the dead more than 2,000 years ago. Ang tawag po yan, union with Christ. And that is the spiritual benefits ng pagkapako ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Yung punishment, siya yung kumuha para sa iyo. Kaya nga sabi ulit ng Bible, now therefore no condemnation to those who are in Christ. Romans chapter 8 verse 1. So pangatlo, He finished the power of sin in our lives. So anong application natin dito? Our application is, kaya mo nang labanan ang kasalanan. Kaya mo nang i-resist ang kasalanan, ang tukso.
sapagkat wala na iyang kapangyarihan sa iyo at sa akin. Kaya huwag ka na rin mabuhay sa kasalanan. As God is holy, you must live a holy life. As God is righteous, you must live a righteous life. As God is good, you must live a good life. As God forgives us, you should live also to forgive others na nagkasala sa iyo. Ang nakakalungkot nga lang po sa iba ay tinubos ng Panginoon sila sa kanilang kasalanan. Pero kung makapamuhay, akala mo hindi Kristiyano. Sana wag po mangyari yan sa iyo at sa ating lahat. Ano po mga kapatid? So yung kapangyarihan ng kasalanan, wala na. Kaya mo nang i-resist ang kasalanan sapagkat wala na yang sima, wala na yang kamandag sa iyo. Sapagkat ikaw ay na kay Kristo, the blood of Jesus Christ is in you. You are washed by the blood. You are bought with a price, the blood of Jesus Christ. You belong to God. So therefore, huwag ka nang mabuhay sa kasalanan. Huwag mo nang gawing habit ang mamuhay ng kasalanan. Sabi nga ng 1 John chapter 3, yun daw po nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi nakakilala sa Panginoon, ni naunawaan yung salita ng Diyos. Kaya ho, napaka-importante po nito, yung pangungusap po na ito. 3 bagay na tinapos ng Panginoon, inaccomplish ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng kanyang misyon. Yung misyon niya ay tapusin yun. Ano po yun? Sabi nga natin, He finished the penalty for our sin. Huwag ka na maging condemning attitude. He finished what? The punishment for our sin. Huwag mo na i-punish yung sarili mo. Huwag mo nang dagdagan pa ng kung ano-ano mang mga bagay. Wala ka nang dapat idagdag at dapat ibawas. Jesus is enough. Jesus is complete for you and for me. And number 3, He finished the penalty or the power of sin in our lives. Huwag ka nang mabuhay sa kasalanan. Mabuhay ka nang matuwid, nang marangal. Walk as a children of light. Because you are salt and light of this world. Mamuhay ka ayon sa kalooban ng ating Panginoon. And fourthly, na ating application mga kapatid dito, kung may ibinigay ang Panginoon sa iyo na task, tapusin mo rin. Huwag mong iwanan. Kung mayroon kang ministry assignment na binigay sa iyo ng Panginoon, accomplish it. Because God gives you assignment to finish. Parang si Pablo, sabi niya, I have fought a good fight, I have kept the faith, I have finished the race. Nawa, gano'n din ang gawin natin. Huwag nating iiwan yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Huwag kayong islaw palitaw, lulubog lilitaw. Dapat maging faithful tayo because tinapos na ng Panginoon yung mga bagay na may hirap. Si Kristo yung nahirapan para sa atin. Kaya nga ho sa ministry, huwag naman tayo maging Mesaya. Si Kristo lang ang nag-iisang Mesaya. Ano pong ibig kong sabihin? Abay, maghanap ka ng katuwang, ng partner sa ministry. Huwag mong susuluhin. Because si Kristo ang may-ari ng ministry, tapusin mo yung assignment na pinatatapos sa iyo ng Panginoon. Kaya napakainam po mga kaibigan, mga kapatid, na maintindihan natin yung 6 statement ng ating Panginoon. Wala ka nang idadagdag pa. Wala ka nang ibabawasin pa. It is complete already na ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. So kung ako sa iyo kapatid, kaibigan, na nanonood ng video na to, ulitin natin, huwag ka na magkaroon ng condemning attitude. Si Kristo ang kinondem para sa iyo. Huwag mo nang parusahan yung sarili mo. Si Kristo pinarusahan para sa iyo. Pangatlo, huwag ka na mabuhay sa kasalanan sapagkat yung power ng kasalanan inalista para sa iyo. At pang-apat na application natin, kapatid, tapusin mo yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Huwag kang give up ng give up. Hindi bagay sa iyo. Si Kristo hindi nag-give up para sa iyo. So therefore, don't give up also. So today, narinig mo yung sixth statement ng ating Panginoon. It is finished. Naganap na. So ngayon, ano yung mga dapat mong tapusin sa iyong buhay na pinapagawa ng Panginoon? Huwag kang tatalikod because hindi bagay sa iyo ang tumalikod sapagkat hindi ka tinalikuran ng Panginoon nung nakabayubay siya sa krus ng Kalbaryo. Hindi kanya sinisisi. Si Kristo ang umako sa iyong kasalanan. Kaya nga kung ikaw na nanonood ng video na ito hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon, ay nako, nasa ilalim ka pa ng sumpa kung hindi ka kikilala sa ating Panginoon. Allow me to read John chapter 3 and may the Holy Spirit through the Bible ay ikaw ay makonvict. Tingnan niyo po ang sabi ng salita ng Panginoon sa John chapter 3. Allow me to read. John chapter 16, familiar, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Ano sabi ng verse 18? He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in Him
in the name of the only begotten Son of God. And verse 36, He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. So kung ikay hindi maniniwala sa Panginoon na namatay para sa krus, binayaran ng iyong kasalanan, He punished for the penalty of your sin, and the rendered powerless the power of sin in your life. Kapatid, nasa ilalim ka pa rin ng kasalanan. Hindi ko sinasabing perfect ka, pero sabi ng Panginoon, kapag tinanggap mo siya, hindi kanya paparusahan. So manalangin tayo sa Panginoon, Panginoong Hesus, sa oras na ito, kinikilala ko po na ako'y makasalanan. Namatay ka para sa akin. Tulungan niyo po ako mabuhay para lamang sa iyo. At sinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Ikaw na maging Panginoon at Diyos ng aking buhay, ngayon magpakailanman, sa pangalan ni Jesus. My name again is Pastor Darrell, and to God be all the glory.